Habang kumikislap ang asul na portal sa gitna ng plaza, nagtipon ang mga manlalaro sa paligid. May lumalabas. Siguradong sila yung team na nakabasag ng record. Sigaw ng isa. Tara, tingnan natin kung sino sila. Mula sa liwanag, lumabas sina Lin Tianhao, Su Qing, at Li Zhu, nangingintab pa sa enerhiya ng teleportation. Ngunit imbes na palakpakan, pag-aalinlangan ang samalubong sa kanila. Hoy, kayo ba yung team na bumasag ng record? Tanong ng isang lalaki, puno ng duda. Bago pa man makasagot si Tianhao, may umiling sa likuran. Mga tanga, hindi sila yun. Malamang pinatalsik lang sila sa dungeon. Tama. Sayang lang oras natin dito. Sumigaw si Su Qing, nanginginig ang noo sa galit, anong sinabi ninyo? Agad siyang hinawakan ni Tianhao at Li Zhu. Xinger. Kalma lang, kalma lang. Habang nagkakagulo, napalingon si Tianhao sa portal. Mula rito, lumabas ang isang grupo ng matatangkad at armado, ang koponan ni Wan Dong, ang kasalukuyang top-ranked dungeon team. Ang lalaking kalbo sa unahan ay ngumiti ng malamig. Hey! Sila nga. Lin Tianhao, ikaw rin pala ang nakalabas. Lumapit siya, bitbit ang kumpiyansa ng isang hari sa digmaan. Hindi ko inakalang mabubuhay ka. Na-teleport ka lang palabas ng sapilitan, di ba? Tumawa ng malakas si Wan Dong habang ang mga kasama niya ay ngumisi, punong-puno ng pangungutya. Tahimik lang si Tianhao nagpipigil ng galit. Mula sa gitna ng plaza, narinig ang mapanuyang tawa ng mga kasamahan ni Wan Dong. Hindi ba't siya ang kilalang maganda sa akademya? Bakit siya kasama ng taluna na yan? Mas mabuti pang sumama siya kay Big Brother Dong, isa siyang combat class. Napatigil si Su Qing, nanlilisik ang mga mata. Lumayas kayo, mga basurang walang hiya. Sumigaw pabalik ang isa sa grupo ni Dong. Huwag kang umasta na parang malinis. Wala kang karapatang magmalaki sa amin. Bago pa lumala ang tensyon, marahas na tumikim si Wan Dong. Yun Fei. Umatras ka. Tahimik na sumunod ang lalaki, nanginginig sa takot habang si Wan Dong ay lumapit sa bida natin. Lin Tianhao, wika niya, malamig at mapanlait, ngayon, nakikita mo na ba ang agwat sa pagitan nating dalawa? Ngunit hindi umatras si Tianhao sa halip, ngumiti siya. Buksan mo ang mga mata mo, Wan Dong. Sabihin mo nga, anong agwat ang sinasabi mo? Tumama ang tensyon sa hangin nang tumawa si Lin Tianhao, tila walang pakialam sa bigat ng sitwasyon. Sumiklab ang galit ni Wan Dong, at halos mabasag ang hangin sa lakas ng kanyang sigaw. Anong sinabi mo? Ngunit sa halip na umatras, ngumiti lang si Tianhao, kalmado at mapanukso. Biglang nagliwanag ang paligid. Ang mga asul na panel ay lumutang sa ere, naglalaman ng bagong datos. Rankings updated. Tahimik ang lahat habang nagbukas ang listahan. Pagkatapos ay isang linya ang lumitaw. Current first place. Lin Tianhao. Nanlaki ang mga mata ni Wan Dong. Ang mga kasamahan niya ay nagsigawan. Ano? Si Lin Tianhao ang una. Ang mga tao sa paligid ay nag-umpisang magbulungan, hindi makapaniwala. Imposible. Siya? Basura yan, paano siya naging una? Mandaraya yan. Siguradong nandaya na naman siya. Ngunit hindi na nagsalita si Tianhao. Lumapit siya ng dahan-dahan, at tumigil sa harap ni Wan Dong. Kita mo na ba ngayon? Walang agwat sa ating dalawa. Dil nilampasan na kita. Paglabas ng resulta, nag-umpisa na naman ang mga ingay mula sa mga hindi makapaniwala. Isa sa mga estudyante ang sumigaw habang tinuturo si Lin Tianhao. Mandaraya yan. Niloko niya na ang paaralan dati sa pagsusulit. Siguradong ginulo rin niya ang listahan. Sumunod ang iba, kumakalat ang bulong sa buong plaza. Cheating. Totoo ba yun? Akala ko malakas siya. Pero mandaraya pala. Ito ang Black Abyss Dungeon List, isang ranggo na kinikilala sa buong imperyo. At sinasabi mong may nandaya rito? Nang marinig yun, natigilan ang buong paligid. Bago pa makasagot ang isa, biglang sumigaw ang lalaki, nanginginig sa kaba. Sino ang nang-ahas na makialam? Ngunit hindi niya natapos ang linya. Isang malamig na presensya ang dumating, at unti-unting nagliwanag ang lupa. Mula sa malayo, isang grupo ng mga mandirigmang may aura ng kapangyarihan ang lumitaw. Sila ba? Ang mga Merong siblings.
Grabe! Una ko silang nakita ang karisma nila. Lumapit ang grupo, pinangungunahan ni Merong Yu, isang level 9 swordsman na kilala bilang Golden Divine Lion, kasama ang kapatid niyang assassin na si Merong Zhu, at mga kasamahan nilang pari, mago, at berserker. Maging si Tian Hao ay bahagyang napatingin, nakakunot ang noo. Ang Merong family. Sila pala yun. Habang naglalakad ang magkapatid, napatitig si Lin Tian Hao. Pareho silang may mga titulo. Hindi madaling makuha yun. Sa kanyang isipan, mabilis niyang inalala kung paano nakapasok ang mga tulad nila sa Black Abyss Dungeon. Ang mga kagaya nila ay dumadaan sa espesyal na teleportation gates na para lang sa mga pamilyang marangal. Pero minsan, may iyon sa kanila na pinipiling sumama sa mga ordinaryong manlalakbay. Napatingin siya sa likuran ng mga Merong, sa kanilang kumpletong koponan ng pari, mago, at berserker. May grupo na sila. Kung ganun, anong ginagawa nila rito? Habang lumalapit ang grupo ng Merong, agad namang kumilos si Wan Dong, ngayon ay halatang gustong makakuha ng atensyon. Ngiting-ngiti siyang lumapit kay Merong Zhu. Ah! Hello, Miss Merong. Ako si Wang Dong, C-level Holy Warrior. Ngunit hindi siya pinansin ng dalaga. Tahimik lang itong dumaan sa harap niya, na parang hangin lang siya. Nakangiti pa rin si Dong, ngunit nanigas ang kanyang mukha nang maramdaman ang malamig na balikat na dumaan sa tabi niya. Mukhang gusto niyang lamunin ng lupa sa hiya. Hindi pa nakuntento ang kasamahan ni Dong, sabay sigaw. Hoy! Anong ginagawa mo? Bakit mo iniwan si Big Brother Dong at lumapit ka sa talunang yon? Hindi mo ba alam na si Dong ay isang holy warrior? Huminto si Merong Zhu. Tahimik. Pagkatapos ay lumingon, malamig ang mga mata. Nakakaawa, wika niya. Na may ganitong klase ng tao sa hanay ng mga holy warriors. Matapos late ni Merong Zhu si Wan Dong, napuno ito ng galit. Anong sinabi mo? Sigaw niya habang nanginginig sa galit. Ngunit bago pa siya makagawa ng masama, mabilis na hinawakan ng isa sa mga kasamahan niya ang kamay niya, pinigilan ito. Nanginginig pa rin ang boses niya habang sinasabing, "Fine, you can look down on me." Pero yung lalaking yun, si Lin Tianhao, isang basurang nandaya lang para makuha ang ranggo niya. Dumating si Merong Yu, kalmado at may karisma. Tinitigan niya si Tianhao, pagkatapos ay ang mga lalaking nag-aaway. Sa malamig ngunit mahinahong boses. Ang swerte mo ngayon. Sa susunod, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kapangyarihan. Napabuntong hininga ang mga kasama ni Lin Tianhao. Buti na lang. Ang iingay ng mga asong yun. Sabi ni Su Qing, nakatawa ngunit halatang handa pa rin sa laban. Sa sandaling yun, lumapit si Merong Yu kay Tianhao. Ngumiti ito ng marahan at may paggalang. Ikaw siguro si Lin Tianhao, ang nagpabago sa ranggo ng Black Abyss. Iniabot niya ang kamay niya. Kumusta? Ako si Merong Yu. Ikinagagalak kong makilala ka. Sandaling natigilan si Tianhao. Hinahanap niya ako? Bulong niya sa sarili, nagtataka kung bakit siya interesado sa kanya. Ngunit bago pa siya makasagot, nagsalita si Merong Zhu, nakataas ang kilay at may bahagyang inis sa tono. Tanga ka ba? Makikipagkamay sa iyo ang kapatid ko. Ngumiti si Merong Yu, bahagyang tumawa. Matapos magpakilala ni Merong Yu, medyo kabado pero magalang na tumugon si Lin Tianhao. Ah, hello. Ngunit bago pa man niya maabot ang kamay ni Merong Yu para sa pakikipagkamay, biglang hinayla siya ng isa sa kanyang kasama, si Su Qing. Hoy! Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikitang katim ko siya? Lahat ay nagulat, lalo na si Merong Yu na bahagyang napakunot ang noo habang nanatiling kalmado. Kinakausap ko siya, sabi niya, malamig ang boses at may halong ngiti ng babala. Si Li Zhu ay hindi umatras. Mahigpit pa rin ang kapit niya sa kamay ni Tianhao. Gusto mo siyang agawin sa akin? Anong kalokohan? Lin Tianhao, tara na. Sabay hila kay Tianhao na halatang naguguluhan sa nangyayari. Ngunit bago pa sila makaalis, hamarang si Merong Zhu, ang assassin sister ni Merong Yu. Ayokong sayangin din ang oras. Sabi niya habang tinitigan si Tianhao ng matalim. Gusto namin siya. Nabigla ang mga nanunood. Anong nangyayari? Ang Merong family. Gusto nilang kunin si Lin Tianhao? Hindi siya basta-basta summoner.
Siya ang unang summoner na nakabasag ng record sa Black Abyss. Kaya pala interesado ang Merong family. Kung sasama sila kay Tianhao, mas madali nilang malalampasan ang record. Hindi na nakapagtimpi si Suqing. Tumitig siya kay Merong Yu, galit at puno ng determinasyon. Hindi pwede. Umalis ka sa daanan ko. Biglang dumating ang dalawang lalaki na halatang may mataas na ranggo. Tumabi ka. Kailangan namin siya. Sigaw ng kalbong mandirigma habang hawak ang kanyang baston. Ang mga nanunood naman ay nagbulungan. Huwag na tayong makisawsaw. Mas mabuting kumuha ng resources kaysa makipagbanggaan sa Merong family. Oo nga, 2 A-level at 3 B-level members ang meron sila. Samantala, Li Zhu ay lumapit kay Tianhao na may kaba sa tinig. Ayaw mong makipagtulungan sa kanila, di ba? Bago pa man siya makasagot, sumabat agad si Suqing, halatang naiinggit at nag-aalab ang loob. Hindi siya maglalakas loob. Sabay sulyap kay Tianhao, tila pinipilit na siya ang mas paboran nito. Ngunit si Merong Zhu ay hindi nagpatalo. Lumapit siya ng may kasamang lakas ng loob at sinabing, sa tingin ko wala kang kapangyarihang magdesisyon para sa kanya. Dapat mo na lang tanungin kung ano ang gusto niya. Ako, ang kabalyero ng ginintoang banal na leon, ay taos-pusong inaanyayahan kayong sumali sa aming koponan. Ano sa palagay ninyo? Sa harap ni Tianhao, lumitaw ang holographic interface ng system. Merong Yu invites you to form a team. Accept, decline. Ngumiti si Tianhao at malamig na sinabi. Sure. Nagulat si Li Zhu at napasigaw. Ano ang sinabi mo? Habang si Li Zhu naman ay natigilan at halos mapaluha, hindi makapaniwalang tinanggap ni Tianhao ang alok ng kalaban. Bakit? Ngumiti ng mayabang si Merong Yu, at pinuri ang kanyang desisyon. Matalinong pas siya. Isa kang matalinong lalaki. Pagkatapos ay inabot ang kamay at sinabing, kung ganun, tanggapin mo na ang imbitasyon. Lumabas sa harap ni Tianhao ang system panel na may opsyong accept o decline. Mula sa malayo, nagsisigaw sina Suqing at ang iba. Huwag. Huwag mong gawin. Habang si Merong Yu ay nakangisi. Kaya nating magbasag ng bagong record. Panalo para sa ating dalawa, di ba? Ngunit nang akala ng lahat ay tatanggapin niya. Itinuro ni Tianhao ang reject. Napatulala ang lahat, si Li Zhu, Suqing, at maging ang mga tagapanood. Sumingit ang kapatid ni Merong Yu, galit na galit. Ano ang ibig sabihin nito? Ngunit kalmado lang si Tianhao, nakangiti pa habang nagsabing. Kalma lang. Sasama ako. Pero may mga kondisyon ako. Napasanggal ang dalaga. Hinayaan ka naming sumama bilang summoner, yan na nga ay malaking pabor. Huwag kang maging walang utang na loob. Ngunit hindi nagpatalo si Tianhao. Tinalikuran niya sila at malamig na sinabi. Walang usapan. E di kalimutan na lang natin. Habang paalis na siya, sandali. Ano ba ang mga kondisyon mo? Ngumiti si Tianhao. Simple lang. Iilan lang naman. Una. Sabi niya, pagpasok natin sa Black Abyss, kailangang sumunod kayo sa lahat ng utos ko. Pangalawa, walang sino man ang pwedeng kumuha ng karanasan nang wala ang pahintulot ko. At pangatlo, lahat ng makukuhang gantimpala mula sa mga halimaw ay sa akin. Agad na napuno ng mga bulungan ang paligid. Ano? Hindi yan makatarungan. Pero sila ang humihingi ng tulong. Kaya siguro may punto rin siya. Kung tatanggi sila, hindi makakapasok ang grupo sa rangkang. Sabi ni Tianhao, nakahalukip-kip at may kumpiyansang ngiti, ano, papayag ba kayo? Kapag pumayag kayo, sasama ko agad. Napatingin ang kapitan ng grupo sa lupa, mahigpit ang kamao. Kapitan, huwag kang pumayag. Tahimik na sumingit si Suqing. Ano? Hindi ninyo kayang tanggapin ang mga kondisyon niya? Kung ganun, subukan ninyong makarating sa rankings ng mag-isa. Sa gilid, may iyon sa mga manlalakbay ang nagbulungan. Grabe, hinamon nila ang Merong Guild ng harapan. Sinira pa niya ang record ni Fang, ang Diyos ng digma. Kahit ang mayor, siguradong rerespetuhin yun. Sang lalaking may mapusok na aura ang sumigaw. Pabayaan niyo ako. Tuturuan ko ng leksyon ang batang yan. Ngunit bago pa siya makagalaw, inunahan siya ng leader nilang si Merong Feng. Huwag ninyong kalimutan kung bakit tayo nandito.
Bahagya siyang ngumiti, ngunit may halong pang-uuyam. Kung ayaw ni Brother Lin bumuo ng koponan, wala tayong magagawa. Hindi na kailangang lokohin pa siya. Tahimik si Lin Tianhao, nakatingin sa malayo. Hindi ko lang matiis ang mga grupo na ginagamit ang kapangyarihan nila para agawin ang ibang tao. Nang marinig ito ni Merongtheng, kumunat ang kanyang noo at muling nagbago ang tono ng hangin. HMPH. Isa ka lang naman sa mga ranggo ng Winter Abyss. Mariin niyang sabi, huwag kang masyadong magyabang. Baka masyado kang maaga sa pagdiriwang. Habang naglalakad palayo si Merongtheng kasama ang kanyang grupo, ngunit baka sa mukha ang inis. Tara na. Si Su Qing nagsabi. HMPH, umalis na nga tayo. Habang inis na inis siyang tumalikod, pinipigilang mapangiti. Ngunit sa likod nila, si Merongtheng ay bahagyang lumingon, ang mga matay naglalagablab ng galit. Lin Tianhao. Tandaan mo, hindi pa tayo tapos. Pagkaalis ng grupo, nag-inat si Tianhao, parang walang nangyari. Sige na, pasok ulit tayo sa Black Abyss. 2 pang beses, at maaabot na natin ang level 10. Habang naglalakad siya, biglang napahinto. Bakit parang nakakatakot ang hangin? Paglingon niya, boom. Nasa likod niya si Su Qing at Li Zhu, pareho ang Makai nagliliyab sa galit, at literal na may apoy sa aura nila. Hindi mo naman talaga planong sumama sa kanila, di ba? Niloko mo kami, Tianhao. Akala ko may puso ka pa. Pero malamig ka rin pala gaya ng mga halimaw sa dungeon. Nang inig si Tianhao habang pinapawisan. Sa sandali lang. Pakinggan niyo muna ako. Ngunit huli na, ang sigaw ng 2 dalaga ay umalingaw sa bundok na parang isang explosion of fury. Ang kanyang mga kasamang 2 dalaga nagpaalam muna upang mag-resupply at si Lin Tianhao iniwang bagbog at may malaking bukol. Habang nagpapahinga at kita pa ang bukol sa ulo niya, lumabas sa harap niya ang isang system timer na nagsasabing may mahigit 1 oras pa bago muling makapasok sa dungeon, kaya nagpasya siyang magpahinga muna. Sa kagubatan, naalala niyang ang karanasang nakuha mula sa pagkatalo ng unicorn ang dilan kung bakit siya umabot sa level 6. Tiningnan niya ang kanyang status screen, kung saan nakalagay ang kanyang kalusugan at 2 summon, isa rito ay ang unicorn. Dahil hindi pa niya alam ang kakayahan nito, nagpasya siyang tawagin ito gamit ang mahiwagang sigaw. Heed my call. Sa gitna ng mga punong nililiwanagan ng asul na liwanag, sinimulan niya ang ritual ng pagtawag, isang kumikislap na magic circle ang bumukas sa ilalim niya habang buong sigla niyang binigkas. Unicorn. Sa una, nagliwanag ang paligid at umalingaw-ngaw ang enerhiya, kaya naniwala siyang matagumpay ang kanyang pagtawag. Ngunit pagkaraan ng aylaang sandali, napaatras siya at napapikit sa sobrang liwanag. Nang mawala ang usok at liwanag, wala siyang nakita, puro hangin lang ang naiwan. Gulat na gulat siyang napasigaw. Nasaan ang summon ko? Sa halip na unicorn, lumabas sa harap niya ang mensaheng. Nabigo ang summonang. Pakitingnan ang katayuan ng summon. Nagkamot siya ng ulo, litong-lito kung bakit hindi lumabas ang kanyang bagong nilalang. Habang nakatitig sa lumulutang na screen ng system, sinabi niyang, anong nangyayari? Matapos mab-igo sa unang summon, lumabas sa harap ni Lin Tianhao ang mensaheng nagsasabing ang nilalang na kanyang tinatawag ay hindi pa napipisa. Nagkaroon siya ng opsyon na, yes o no, at agad niyang pinili ang yes. Upang kumpirmahin ang pagpapapisa. Na may timer na higit 3 araw, 71 oras at 59 na minuto. Bagaman naiinip, sinabi niya sa sarili. Kalimutan mo na yan, kailangan ko na lang maghintay. Sa gitna ng paghihintay, napansin niya ang isa pang mensahe, isang reward chest mula sa Cold Valley Abyss. Naalala niyang hindi pa niya ito nabubuksan kaya sabik siyang nagsabi. Tingnan natin kung ano ang makukuha ko. Pagbukas niya, lumabas ang isang mail notification na naglalaman ng historical record gift pack, at natanggap niya ang titulong, The Fastest Man. Ang pinakamabilis na tao, sa huli, binaliwala na lang niya ito at nagpasya. Whatever, forget it. Checking the gift pack is more important. Nagpasya si Tianhao na buksan na ang kanyang Cold Valley Abyss completion chest. Lumabas sa screen ang mensaheng nagsasabing maaari siyang makakuha ng high-level equipment, materials, o potions. Sa isang sigaw ng open. Nagsimulang magliwanag ang 2 treasure chest sa harap niya. Sa unang chest, nakakuha siya ng Guardian Armor dagdag 50 HP, dagdag 1 defense at 2 small EXP potions.
Napangiti siya at sinabi, "Got a piece of armor, not bad luck." Ngunit nang buksan niya ang pangalawang chest, isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas. Sa loob nito ay ang Ice Necklace Silver Grade na may dagdag 50 magic at dagdag 10 spirit, pati bonus na dagdag 5 ice resistance at 15% reduction sa ice type slow effect. May kasama rin itong medium EXP potion at medium healing potion. Laking gulat ni Tian Hao, it actually dropped silver grade equipment. No grade bronze silver gold platinum diamond radiant legendary divine. Habang kumikislap ang mga simbolo ng bawat tier sa paligid niya, napangiti siya ng may halong saya at pagkamangha. Labis ang tuwa niya dahil bihira para sa isang baguhan ang makakuha ng ganitong klase ng gamit. Agad niyang binigkas ang equip. At isang malakas na liwanag ang bumalat sa buong katawan niya. Mula sa kanyang simpleng anyo, nagningning ang isang makapangyarihang armor na may bughaw at lila na enerhiya. Ramdam niya ang pag-akyat ng kanyang lakas, having gear really makes a difference. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang status screen, kung saan makikita ang kanyang impormasyon. Name: Lin Tianhao. Title: The Fastest Man Class. Summoner Level: 6 HP. 1100 dagdag 50 MP. 550 dagdag 50 Spirit. 130 dagdag 10 Defense. 5 dagdag 1 Summons. Demon Slime, Ice Unicorn Hatch ang talent. Demon Sacrifice S-Grade Skill. Fully Armed LV. Isang masaya siyang napansin, malaki ang improvement ng mga estatistika. May 2 skill points pa rin ako. Walang pag-aalinlangan niyang dinagdagan ang Fully Armed skill, sabay sigaw. Hindi mo na kailangang isipin yan, lahat na ang gagawin. Muling nagliwanag ang paligid, at sumabog ang pulang enerhiya sa paligid niya, isang palatandaan ng matagumpay na pag-upgrade. Upgrade complete. Fully Armed LV. Isa LV 3. Napangisi si Tian Hao at sabay sabi. Matagumpay ang pag-upgrade. Makakatipid ako ng oras kapag pinapatakbo ko ito. Dungeons. Ngumiti si Tian Hao at nagsabi, "Next, let's level up the slime." Lumitaw sa harap niya ang pulang liwanag ng Demon Slime, ang kanyang unang summon. Sa status window nito nakasulat. Level: 9 HP. 1600 attack. 150 agility. 130 defense. Sham skills. Habang kumikislap ang apoy sa paligid, nagpa siya si Tian Hao na gamitin ang sacrifice system, nagsasabing, "A sacrifice of 100 should be enough." Ngunit nang pindutin niya ang opsyon, lumabas sa harap niya ang kakaibang mensahe. "Please input sacrificial blood, 6 levels until advancement." Napatigil siya at napatitig sa screen. Ano ito? Ano ang mangyayari kung umasenso ako? Magkakaroon ba ako ng mga bagong kasanayan? Tingnan natin. Subalit nang tingnan niya, walang lumabas na detalye. Wala talagang description. Sigaw niya, sabay inis na buntong hininga. HMPH. Sige lang, punta ka na lang at malalaman ko rin. Sa isang mabilis na galaw ng daliri, pinindot niya ang yes. Para sa advancement ng kanyang Demon Slime, sa isang iglap, naramdaman niyang unti-unting bumababa ang kanyang lakas, mula 1,100 HP, naging 500 HP. Sacrifice successful. Max HP. 1,100. Sa gitna ng kirot at bigat ng enerhiya, nagtaas siya ng kamay at ngumisi, darating na. Mula sa lupa ay sumabog ang apoy at dugo, sabay paglitaw ng Demon Slime na nakabalot sa nakakatakot na pulang aura. Lumakas ang hangin, at parang may umiikot na crimson tornado sa paligid niya. Napaatras si Tian Hao, pinuprotektahan ang sarili. Cough. 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 Hirap siyang huminga habang ang enerhiya ay halos lamunin siya. Ngunit sa gitna ng sigaw at liwanag, unti-unting nagbago ang anyo ng Demon Slime. Ang dati nitong anyong halimaw ay nagsimulang mag-anyo ng isang tao. Namangha siya, nanlaki ang mga mata at napatigil sa paghinga, isang summon na galing sa sakripisyo. Ngunit may hitsurang tao. Samantala, sa Black Abyss Plaza, habang naghihintay ang ibang manlalaro, tinanong ng isa, dumating na ang oras ng pagpupulong, saan kaya tumakas si Lin Tian Hao? Maaari mong tingnan ang lokasyon niya sa team panel. Kaagad itong sinunod ni Su Qing, at lumitaw sa kanyang harapan ng isang asul na holographic screen. Anong ginagawa niya sa loob ng gubat?
Tanong niya nang may pag-aalala. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at mabilis na tumayo. Tara, hanapin natin siya. Sabay silang tumakbo ni Lizu patungo sa kagubatan. Samantala, si Lin Tianhao ay nakatayo sa gitna ng pulang bagyo ng kapangyarihan, isang demoness na may malataong anyo at nakasisilaw na aura. Sa gulat ni Tianhao, napabulalas siya. Ano yun? Pagkatapos lumitaw ng demon slime sa anyong dalaga. Isang pulang nilalang na parang gawa sa likidong kristal, at walang suot na anumang damit. Namutla siya at halos mapasigaw. W.O. B. Bakit? Wala siyang suot. Habang naguguluhan at namumula sa hiya si Tianhao, ngumiti lamang ang bagong slime sa kanya. Wala itong kaalam-alam sa sitwasyon, at tila inosenteng nagtanong gamit ang kakaibang tunog. Chirp! Igla itong tumalon papunta sa kanya ng buong tuwa, dilan para mapa-address siya at mapasigaw. Anong ginagawa mo? Ngunit bago pa siya makatakbo, niyakap siya ng slime ng mahigpit at itinumba sa lupa. Naguluhan at namula si Tianhao habang nakatingin sa kanya ang slime na tila walang mali siya. Matapos mapahiya ni Lin Tianhao ng deal sa bagong anyo ng slime na dalaga, pilit niyang pinakalma ang sarili. Habang abala siyang umiwas sa awkward na sitwasyon, napahawak siya sa slime at biglang napasigaw. Hoy! Kahit ano pa yan, hindi ako magkakaroon ng reaksyon sa isang nilalang na tinawag ko lang. Para mawala ang hiya at ayusin ang sitwasyon, agad siyang nagbukas ng inventory screen at kumuha ng damit. Inabot niya ito sa slime at sinabing, "Heto, isuot mo ito." Matapos abutan ni Lin Tianhao ng damit ang bagong slime girl, sandali itong tumingin sa kanya na parang naguguluhan. Hindi niya alam kung paano isuot yon, kaya dahan-dahan niyang sinubukan. Tumambad sa kanya ang slime na ngayon ay may suot na tila slime-infused dress, isang kombinasyon ng tela at likidong anyo ng kanyang katawan. Masaya itong nakangiti, parang batang proud sa sarili. Napakamot na lang ng ulo si Tianhao at sabay sabi, "Ito. Para isuot mo." Habang tinutulungan niya itong ayusin ang kasuotan, binigyan niya ng simpleng utos. "Itataas mo yung braso mo." Masunuri namang itinaas ng slime ang mga kamay nito, habang nakangiti at parang walang kamuwang-muwang. Habang ginagawa niya ito, napaisip si Tianhao at medyo natigilan. Ha? Ibig sabihin ba nito, aksidente akong naging tatay? Napansin niyang may lumabas na mensahe sa kanyang system interface. Defense dagdag 0.1. Napaisip siya at napangiti, sabay sabi. Oh, kaya palang gumamit ng professional gear ang mga summon creature. Deal siguro humanoid na siya. Kinuha niya ang status screen ng slime para tingnan ang pagbabago. Sa kanyang harapan, lumabas ang impormasyon. Demon Slime Basic Evolved Level. Siyam 15 horsepower. 1600-2700 attack. 150-205 agility. 130-160 defense. Siyam 20 dagdag 0.1 skills. Habang binabasa ito, napansin niya ang dalawang bagong skill. HMM. Dalawang bagong abilidad. Isa para sa area attack, at isa naman para sa single target. Sinuri niya ang mga detalye. Corrosive acid rain. Ibinabato ng slime ang bahagi ng katawan nito para lumikha ng ulap na nagbubuhos ng acid rain, na nagdudulot ng tuloy-tuloy na pinsala sa kalaban. Demon's Embrace. Balot ng tentacles na may malakas na acid ang kalaban, nagdudulot ng matinding tuloy-tuloy na damage. Tahimik siyang tumango. Ang Corrosive Acid Rain siguro ay mas advanced na bersyon ng dati niyang skill, at ang Demon's Embrace naman ay bagong kakayahan na nakuha niya matapos mag-evolve. Ang slime na masayang nakatingin sa kanya, ngumiti siya at sinabing, "Mukhang malakas ang dalawang skill na ito. Kailangan kong subukan sa tamang oras." Samantala, sa kabilang bahagi ng kagubatan, habang nakatingin sa mapa, anong ginagawa ni Lin Tianhao sa ganitong kalalim na parte ng gubat? Sumunod naman agad si Lizu, at sabi niya, "Bilisan natin. Malapit na siya." Nakita ni Su Qing ang lokasyon at agad niyang sinabi. "Ayan siya. Nandyan na siya." Paglingon niya, nakita niya si Tianhao na nakaluhod sa lupa, malapit sa isang pulang slime na ngayon ay mukhang dalagita. Deal sa anggulo ng nakita niya, tila napaka-misteryoso ng eksena, parang may intimate moment si Tianhao at ang slime. Habang hinihingal sa pagod, nagtanong si Lizu, "Narating na ba natin siya?" "Grabe, pagod na ako." Ngunit biglang namula ang mukha niya matapos mapansin kung ano ang ginagawa ni Tianhao.
Nanlaki ang mga mata niya, halatang nagulat at nahiya. Sumigaw naman si Su Qing, puno ng inis at gulat, Lin Tianhao. Ano ang ginagawa mo? Napatigil si Tianhao at napalingon, hawak pa ang slime. Ha? Bakit kayo nandito? Mas lalong uminit ang ulo ni Su Qing at mariing sumagot. Ano ta, ha? Nanggugulo ba kami sa mga mabubuting gawain mo? Nanigas si Tianhao, nanginginig at pawis na pawis, habang nakatitig lang sa kanila na parang wala nang mailusot. Sa huling eksena, sumigaw si Su Qing mula sa gubat. Lin Tianhao, manyak ka. Narinig ang sigaw hanggang sa mga ibon sa paligid ay nagliparan palayo. Pagkatapos ng nakakahiyang insidente sa Slime Girl, tuluyang napagalitan si Lin Tianhao ni Su Qing. Galit na galit ito at sinigawan siya. Paano ko malalaman na ito pala ang advanced slime? Kasalanan mo Tedil, hindi mo ipinaliwanag. Habang nakasimple sa gilid si Lizo na halatang nahihiya pa rin, umiiyak naman si Tianhao sa inis at sagot niya, binigyan mo ba ako ng pagkakataon magpaliwanag? Nagtalo pa silang sandali bago tuluyang kumalma ang grupo. Sa huli, tinanong ni Tianhao kung bakit sila nandoon. Sagot ni Su Qing, napapagod na, tapo na ang oras ng meeting. Paano kami makakapasok sa Black Abyss kung hindi ka namin hahanapin? Napakamot ulo si Tianhao at natatawang nahihiya, Nagpapahinga lang ako dito, hindi ko na malayang ubos na pala ang oras.